morning guys! So nandito tayo ngayon sa Cubao, Araneta City, Busport. Papunta tayo ngayon sa Zamboanga City. So first time ko guys na pumunta ng Zamboanga City. At 3 days and 2 nights lang tayo doon. At tayo mamamasyal sa ilang mga famous attractions doon sa Zamboanga City. Dito kami sa loob ng bus guys. So kasama ko pala si Mark from Bulacan, kaibigan natin from Bulacan. Ayan, so first time namin pareho sa Zamboanga City. Ayan, so maabutan pala namin din yung Grand Hermosa Festival, pero hindi namin maabutan yung mga events unfortunately. Ayan, so ngayon ay dito kami sa Araneta Center Busport at waiting na lang na umalis itong bus papunta ng NAIA Terminal 3. So from Araneta City to NAIA Terminal 3, ang travel time is around 30 to 40 minutes at ang pamasahe ay 200 pesos per passenger. So mabilis lang yung biyahe dahil non-stop ito sa EDSA Carousel Lane. Ang bus stop ng UB Express sa NAIA Terminal 3 ay nasa B12 ng arrival area. So pagbaba namin ng bus ay dumiretso na kami sa boarding gate dahil nakapag-online check-in naman na kami and we already have our boarding passes. So sakto lang naman yung dating namin dahil boarding na mismo ang aming naabutan. Nandito na kami guys sa NAIA at boarding na guys. Sumakay kami ng bus papunta doon sa location ng plane. Ayan, so time check ngayon ay 12 o'clock na lang tanghali. So on time naman guys yung boarding. At 1 o'clock yung flight namin going to Zamboanga City. Hey guys, so umorder kami ng cup noodles, so seafood, tapos ayan may bok choy, then may baan kami na Pringles, snack muna. So guys, in less than an hour maglaland na kami to Zamboanga.
There are options to get into the city proper from Zamboanga International Airport. So, merong tricycles, taxi, and car services. So, kumuha kami ng car service na nagatid mismo sa aming accommodation sa city at 300 pesos lang ang aming binayaran. After namin mag-check-in ay dumiretso kami agad sa Canular Barter Trade kung saan nakabili kami ng mga souvenir items. So napakadaming mapamimilian dito like mga malong, batik at iba pang mga souvenirs like ref magnets at keychain, pati mga personal items like coin purse at bags sa napakamurang presyo. Marami rin ditong mga pampasalubong na mga pagkain like mga chocolates at mga chips na imported from Malaysia at Indonesia. At pwede rin makipagtawaran dito ng presyo kung marunong kang makipagtawaran. Hey guys, so nandito tayo ngayon sa Alavar Seafood Restaurant dito sa Zamboanga City. Ayan, so itong Alavar Seafood Restaurant guys ay sikat dahil dun sa kanilang famous recipe ng kuracha or yung deep sea crab. So ngayon ay hinihintay na lang namin yung order namin. So kasama ko si Mark at hinihintay namin yung order namin na dalawang magkaibang combo meals. Parehong merong kuracha with Alavar sauce na kasama yon. So, yun talaga yung recipe na specialty nitong restaurant na ito. Bali, to give you a quick background nitong Alavar Seafood Restaurant. So, nagsimula ito around 1970. Family business siya at sinimulan ng dalawang mag-asawang Alavar. At nagsimula sila sa isang maliit na karinderya lang. Tapos, hanggang sa nakilala sa buong Zamboanga City. At ngayon nga ay very famous na itong restaurant na ito at dinadayo ng mga tourists, maging ng mga locals dito sa Pilipinas. So ito na guys, dumating na yung order natin. Yeah, so let's try yung kanilang kuracha with Alavar sauce. At yan yung pang mga kasama nitong ating platter. Meron ditong squid, merong shrimp, at meron ding green mango. Okay guys, so unahin ko muna tikman yung kuracha with Alavar sauce. So ito talaga guys yung recipe nitong restaurant na to, itong Alavar sauce. So yung Alavar sauce nila guys, curry plus coconut milk and other spices. Ayun yung lasa niya guys. Then meron akong grilled squid dito. Subukan natin yung kanilang grilled squid. Nice. Ito pala guys na platter na in-order ko ay 495 pesos. Sulit na siya, good for one.
Welcome to Fort Pilar. So ito ang number 1 historical landmark sa Zamboanga City. Ito ay ginawa noong 17th century bilang defense fortress ng mga Espanyol noong kanilang panahon sa Pilipinas. So ginawa itong shrine para sa patron ni Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, kung saan pinaniniwalaang ang kanyang estatwa ay nawala sa dagat at himalang nakabalik din sa kanyang orihinal na pwesto. Nandito rin ang National Museum of the Philippines, Zamboanga, at tinatawag din Fort Pilar Museum, kung saan pinifeature ang cultural and heritage ng Zamboanga sa mga nagdaang taon. So kasama rin sa mga collection na makikita sa museum ang mga remnants ng dating gusali ng Fort Pilar, mga bangka na ginamit bilang transportasyon noong unang panahon, kasama yung sikat na mga binta, pati ang koleksyon ng mga gamit sa pangingisda at iba pang mga lamang dagat na galing mismo sa rehiyon.